Iniimbestigahan ang magkahiwalay pero magkasunod na pagdukot umano sa dalawang aktivista sa Albay nitong Agosto. Sa dami ng mga sangkot base sa CCTV, professional operation ang turing dyan ng isang human rights lawyer. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglalakad ang aktivistang si Felix Salaverria Jr. noong August 28 sa Barangay Cobo ng Tabaco, Albay nang ma-videohang puwersahang isinakay sa isang lumapit na van. May mga kuha rin sa ilang mga nakamotorsiklong nagmamasid sa paligid. Sa akin, mas yung nag-aalala ko sa kanya kung ano ba yung katayuan or ano yung pinalalagyan niya ngayon, kung nakakakain ba siya ng mabuti. Sa isang araw parang worried ka or parang nababaliw ka na. May mga araw na parang hindi, kailangan natin lumaban, kailangan natin gumawa ng aksyon. August 23 naman ang makuhanan ng CCTV ang isang van papasok sa Barangay San Lorenzo ng parehong lungsod. Paniwala ng grupong karapatan, yan ang dumukot sa aktivistang si James Hasmines, ang nakababatang kapatid ni dating National Democratic Front consultant Alan Hasmines. Galing umano noon si Hasmines sa birthday celebration ni Salaverria. From 10 p.m. onwards, hindi na niya makontak si James. So, he tried looking for James doon sa mga posibleng dinaanan ng bike ni James 2 days after saka inabduct si Felix. Sa dami ng mga sangkot na nakuhanan ng CCTV, professional operation ang turing dito ng human rights lawyer na si Attorney Tony Lavinia. Several vehicles involved, a van, motorcycles, at least for Hasmines, maybe 10 people. For Salaverria, at least 5 people, 6 people, including a driver. That has to be a professional operation. And that's probably a state agency that we demand that the police in Tabaco also investigate this properly. Tila may pattern daw sa pagdukot ayon sa karapatan. Number 1, either red tag. Number 2, yung manner ng pagkuha sa kanila. Pangatlo, clearly may resources. All bear the signs of it being a state-perpetrated abduction, therefore unenforced disappearance. We do not know, except that we know, based on also on past experience, that this is a state sanction. This could be simply military units or police units acting on their own. Nakikipag-ugnayan na mga kaanak ni Hasmines at Salaverria sa Commission on Human Rights. Naghain na rin ng report at blotter sa barangay, pulisya at LGU ang pamilya ni Salaverria. Ang lakas ng impact sa akin would be yung kawalan ng sense of urgency. Planong maghain sa Korte Suprema ng mga kaanak ni Hasmines at Salaverria ng Petition for Amparo o Agarang Proteksyon at Habeas Data para pilitin maglabas ng impormasyon sa pagkakadukot sa kanila. Pinakauna na hindi gusto mangyari is makita namin yung tatay namin. Makita namin siya in front of us, alive and in an okay condition. Hinihingan namin ng pahayag ang AFP at PNP. Sagot naman ng PNP Albay, tututukan nila ang kaso. Ongoing po ang coordination natin with the human rights. Hindi natin lulubayan para nang sa gayon magkaroon din ng hustisya yung pagkakawala ng dalawang ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.